ni Executive Secretary Ralph Recto. Ito ay isang karimari-marim, hindi katanggap-tanggap, hindi makatao, makasarili, power-hungry, paggawa ng intriga, pagplanta ng ebidensya. Ganito inilarawan ni Palace Press Officer Claire Castro ang napaulat na character assassination plot laban kay Executive Secretary Ralph Recto kung sakali anyang mapatutunayang totoo ang naturang aligasyon. Ayon kay Castro, may mga testigo at mga taong sangkot na umano'y nagturo kung sino ang nag-utos sa planong sirain ang pagkatao ni Recto sa pamamagitan ng isang gawa-gawang iskandalo. Iginiit din ng opisyal na hindi raw ito ang unang beses na may mga grupong naglalatag ng mga gawa-gawang testigo. Sabi pa ni Castro, ang ganitong insidente umano ang iniiwasan ng pamahalaan. Hindi ito unang beses. Madami na tayong nakita, marami na tayong naobserbahan na yung ibang mga inilalatag nilang mga di umanong testigo ay gawa-gawa lamang. Sino ngayon ang nagpapagulo sa bansang ito? Sinabi ng Vice Presidente na ang bansa natin ay in chaos. Sino ang gumagawa ng gulo sa bansa natin? Definitely, hindi ang Pangulong Marcos Jr. Sino ang mga kaalyadong tinuturo na gumawa nito? Ito ba ang ugali na ipamamana natin sa ating mga kabataang Pilipino? Samantala sinabi ng Malacanang na patuloy nang inaalam ng National Bureau of Investigation na ang buong lawak ng aligasyon. Naniniwala kasi ang palasyo na posibleng hindi lamang si Recto ang punteriya ng naturang operasyon, kaya patuloy na tinutukoy ng NBI kung may iba pang personalidad na maaaring biktimahin. Sa ngayon po ang NBI, sa pamumuno po ni NBI Director Matibag, ay inaalam pa po ang pinakalalim nito. Dahil pwedeng hindi lamang si ES Ralph Recto ang nais nilang biktimahin. So dapat natin ito malaman. Mababatid na ipinasabina na ng NBI ang mga personalidad na nababanggit na di umano'y nasa likod ng pagpaplano ng tangkang pag-frame up kay Recto. Nag-ugat ito matapos maaresto sa entrapment operation ang umano'y bugaw na mga babaeng ipaplanta raw sa Executive Secretary. In the heart of changing lives, ako si Brigada Maricar Saragan ng 105.1 Brigada News FM Manila, The Music and News Authority.